Karaniwan na ang ganitong kwento sa digmaan sa Ukraine. Umaatake ang Russia, dinudurog ng Ukraine. Ngayon, nais ng Russia na atakihin ang Lyman, isang lungsod kuta ng Ukraine sa Donetsk Oblast. Sinasabi nating nais lang nila kasi hindi naman nilapitan ng Russia para simulan ang unang pag-atake. Napigilan ng Ukraine ang pag-usad ng puwersa ni Vladimir Putin. Matalino ang Ukraine sa pag-isahan kay Putin gamit ang maraming aspeto ng kontra-atake na agad dinurog ang pagsalakay ng Russia sa Lyman. Noong Oktubre 4, iniulat ng Euromaidan Press ang serye ng pag-atake ng Ukraine malapit sa Lyman front gamit ang himpapawid, artilyeriya, at drone na nagdulot ng malaking epekto. Ang plano ng Russia, tulad ng ginagawa nila sa loob ng ilang buwan, ay subukang tumawid sa isang mahalagang ilog na maaaring magbigay sa kanilang mga tropa ng direktang ruta papasok sa Lyman. Nakasalalay ang atake ng Russia sa pagtawid na ito, pero pinutol ito ng Ukraine sa daan. Sa kabila ng pagsisikap ng Russia, sistematiko pa ring pinuputol ng Ukraine ang mga tawiran sa ilog at winawasak ang reserba ng Russia bago pa man. Hindi na nagtagumpay ang Russia sa kanilang plano dahil napigilan na sila agad ng Ukraine bago pa makapag-ipon ng puwersa o tumawid muli. Matatag pa rin ang Lyman at mananatili ito kung hindi magbabago ang estratehiya ng Russia. Hindi yan gusto ni Putin kasi mula umpisa ng pananakop, target na niya ang Lyman. Isa ang lungsod sa maraming nasakop ng mga puwersa ni Putin noong kaguluhan sa simula ng pananakop. Ang Ukraine na nabigla ay hindi nagawang pigilan ang panandaliang pananakop ng Russia sa Lyman. Umatras ang mga puwersa ng bansa, pinagsama-sama ang kanilang lakas para sa isang sabayang kontraopensiba na nagsimulang itulak paatras ang mga linya ng Russia. Matagal bago muling narating ng Ukraine ang Lyman, ngunit nang mangyari iyon, wala nang nagawa ang Russia para pigilan ang Ukraine sa muling pagbawi ng mahalagang lungsod ng Donetsk. Noong Oktubre 1, 2022 iniulat ng media tulad ng The Guardian na umatras ang mga tropang Ruso mula sa Lyman. Dahil sa kontraopensiba ng Ukraine, lumapit sila sa hangganan ng lungsod. Kinailangan ng mga tauhan ni Putin na pumili sa mahirap na desisyon kung mananatili sila habang napapalibutan na siguradong magdudulot ng kamatayan o umatras upang maghanap ng ibang lugar na maaaring pag-atakehan na tiyak namang ikagagalit ni Putin. Pinili ng tropang Ruso ang huling opsyon. At ayon sa The Guardian, pinalabas ng Ministry of Defense ng Russia na ang pag-atras ay para sa mas kapaki-pakinabang na hangganan. Hindi iyon ang totoong nangyari. Napaalis ng Ukraine ang 5,000 sundalo ng Russia at 3 taon na ang lumipas nang hindi pa nila muling nababawi ang lungsod. Noong 2022, ipinaliwanag ni Serhiy Charovati, tagapagsalita ng Eastern Forces ng Ukraine, kung bakit malaking tagumpay para sa Ukraine ang muling pagbawi ng Lyman. Mahalaga ang Lyman dahil ito ang susunod na hakbang patungo sa pagpapalaya ng Ukrainian Donbas. Ayon kay Charovati, mahalaga ito para makausad patungong Crimea at Severodonetsk, lalo na sa aspeto ng psikolohiya. Baliktarin mo ang pahayag. Makikita mo kung bakit gusto ni Putin ang Lyman. Noong Pebrero 2024, iniulat ng British Broadcasting Corporation na ang Lyman ay kalahating wasak at mahalaga sa estratehiya dahil sa maraming koneksyon ng tren. Winasak ng Russia ang kalahati ng koneksyon ng tren. Iniwan ang sirang riles at kable. Alam ng Ukraine, noong 2024 gaya ngayon, nasusubukan ng Russia ayusin ang mga riles para sa kanilang lohistika sa Donetsk. Umaasa sa mga riles ang makinarya ng digmaan ni Putin sa Ukraine. Ang bakal na Leviathan, ayon sa International Center for Defense and Security noong Disyembre 2024, ang nagdadala ng tropa, kagamitan, supply, at mamamayan sa rail network ng Russia. Lahat ay dumadaan sa rails, at ang Lyman ay kasing halaga ng ibang rail hub sa Donbas. Ang pagsakop sa Lyman ay nangangahulugan na makukuha ng Russia ang isang pangunahing sang-andaan ng rails. Mas mapapalapit si Putin sa pagsakop sa Donetsk. Noong Oktubre 2025 patuloy sinusubukan ng Russia sakupin ang Lyman. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, sa pinakahuling pagtatangka ng pag-atake, nagsimulang mag-organisa ang mga komandante ng Russia ng isang klasikong pagsalakay na pagsasamahin ang mga tangke, artilyeriya at impanterya. Sabay-sabay ang 3 bahagi ng pagsalakay sa Lyman. Aabot sa labas ng lungsod bago magtayo ng posisyon. Pag may pwesto na, ang unang bugso ng tropa at kagamitan ay magtatanggol
Habang dumarating ang dagdag na puwersa, ang mga grupo ng infiltrasyon ay daraan dito at papasok sa Lyman nang hindi napapansin ng mga tagapagtanggol para pahinain ang kontrol ng Ukraine sa lungsod sa Donetsk. Inilipat ang malalaking armored na sasakyan sa staging area bilang paghahanda sa malaking pagsalakay. Gayunpaman, may problema ang Rusya at ito rin ang parehong problema na kinaharap ng Rusya mula noon hanggang na ngayon. Pinaalis ng Ukraine ang Rusya sa Lyman noong Oktubre 2022. Hindi posible ang pagsalakay sa Lyman hanggat walang matibay na ruta sa ibabaw ng Ilog Zerebets. Ang mga pontoon bridge ang solusyon ng Rusya. Ang mga pansamantalang estrukturang ito ay inaasahang tatagal para makatawid ang puwersa ng Rusya. Kaya pinipilit ng Rusya ang mga inhinyero na magtrabaho araw-gabi para maitayo ang mga ito. Kung naitago ng Rusya ang mga aktibidad na ito, baka sila nagtagumpay. Pero hindi iyon nangyari. Tinatangkang gumalaw ng Rusya sa teritoryong kontrolado ng mga drone ng Ukranya. May mata ang Ukranya sa lahat ng bagay. At nakita nito ang pagtatangka ng Rusya na magtipon ng malaking puwersa para sa isang malawakang pag-atake sa Lyman. Matagal bago pa man handa ang Rusya na subukan ang pag-ataking iyon. Hindi pa tapos ang pontoon bridge at hindi pa buo ng Rusya ang kanilang puwersa para sa plano. Alam na ng Ukranya ang plano ng Rusya at kamakailan, naglunsad ito ng sunod-sunod na pag-atake laban sa mga puwersang Ruso. Bago pa man nila nagkaroon ng pagkakataon na gawin ang dapat sana nilang gawin. Hindi ito kontra-atake, kundi isang maingat at tumpak na demolisyon ng mga ambisyon ni Putin na naging posible nang dumating ang ika-52 END na hiwalay na artillery brigade ng Ukraine para tuluyang baguhin ang takbo ng labanan para sa Lyman. Ang brigadang iyon, kasama ang aerial assets at drone operator ng Ukraine, ay naglunsad ng sariling pag-atake na madaling tinalo ang opensiba ng Russia. Ang mga pontoon bridge ang unang target ng Ukraine. Hindi madalas pinapansin ang paggawa ng tulay, kahit mahalaga ito sa digmaan sa Ukraine. Sa Forbes noong Disyembre 2024 binigyang diin ito ni Vikram Mittal. Ayon kay Mittal noon, ang paggawa ng tulay ang magtatakda ng labanan sa darating na taglamig. Mahalaga ang kanyang punto. Naaangkop ito sa Lyman at Ilog Zerebes sa taglagas ng 2025 gaya noong panahong iyon. Habang tinatalakay ang mga ilog sa Ukraine, sumulat si Mittal. Ang mga ilog na ito ay nagsisilbing natural na harang sa mabibigat na sasakyang militar. At marami sa mga tulay ay na-target at nawasak na. Dahil dito, nakasalalay ang resulta ng digmaan sa husay ng bawat panig sa pagtatayo ng tulay para sa militar. Yan ang dahilan kung bakit nagtatayo ang Rusya ng pontoon bridge sa Ilog Zerebets. Matagal nang nasira ang lahat ng dating tawiran. Kung hindi pa iyon nasira, magiging malinaw itong kill zone para sa mga drone ng Ukraine na gumala. Pati na rin isang punto kung saan maaaring ituon ang putok ng artilyerya. Dahil hindi na magamit ang mga tulay, napilitan ang Russia na gumawa ng floating pontoon para mailapit ang kanilang puwersa sa Lyman. Walang awang sinira ng Ukraine ang mga pontoon sa pagsalakay nila sa opensiba ng Russia. Sa pagsusulat para sa Euromaidan Press, sinabi ni David Axe na nasangkot ang Ukraine sa isang nakamamatay na laro ng WACA bridge. Patuloy na tinangkang buuin ng mga Russian engineer ang mga pontoon na agad namang winasak ng Ukraine. Napansin ni Axe na sinusubukang palibutan ng 5 Russian na rehimento ang Lyman. Ngunit kailangan muna nilang tawirin ang Ilog Zerebets. Malaking papel ang ginampanan ng heograpiya ng Ukraine na sinamantala ng militar sa serye ng airstrike laban sa mga pontoon ng Russia noong unang Oktubre. Ang pagtawid sa Ilog Zerebets ay magbubukas ng daan sa Lyman para sa Russia. Ayon kay Aksag, kailangang protektahan laban sa banta na iyon. Iniulat ng Euromaidan Press na winasak ng Ukraine ang hindi bababa sa 5 pontoon bridge na itinayo ng Russia. Binanggit nito ang geolocated footage malapit sa Bulka-Zaravka na okupado ng Russia. Naglagay sila ng pontoon bridge doon na winasak ng Ukraine sa airstrike. Nagpakawala ito ng 2 bomba kada tulay para doble ang pinsala at masigurong tagumpay ang pag-atake kahit magmintis ang isa. Napahaba ng operasyon ang paghahanda ng Russia sa pag-atake sa Lyman dahil sinira ng Ukraine ang mga gamit sa paggawa ng tulay. Dahil wala na ang mga kagamitang iyon, kailangang maghintay ang mga puwersang Ruso
na nagtitipon sa kabilang panig ng ilog hanggang dumating ang panibagong supply. Hindi alam kung kailan darating ang supply sa tropa ni Putin, pero siguradong pareho ang magiging tugon ng Ukraine pagdating ng mga iyon. Guided Bomb Unit, 39 ang ginamit ng Ukraine para sirain ang 5 Russian ponton. Ang mga precision bombang ito ay kayang iputok ng Ukraine mula sa F-17. At dahil sa matatalinong pagbabago, compatible din sa MiG-29 fighter jet nila. Dahil dito, may maraming option ang Ukraine sa paggamit ng guided bomb unit. 39 sa pag-atake. Isa rin ito sa mga sandatang kanluranin na may sapat na supply ang Ukraine. Noong Oktubre, iniulat ng Militani na nag-order ang Estados Unidos ng dolyar. 69 na bilyon para sa produksyon at paghahatid ng guided bomb unit. 39 na ang Ukraine ay isa sa mga pangunahing tatanggap. Hindi ibig sabihin nito na marami ng guided bomb unit. 39 ang Ukraine. Saklaw ng order ng Amerika ang produksyon ng bomba hanggang Disyembre 31, 2035. Hindi natin alam kung ilang guided bomb unit 39 ang matatanggap ng Ukraine. Ayon sa opisyal na website ng United States Air Force, humigit kumulang 40,000 ang halaga ng bawat bomba. Ipinapakita nito na ang dolyar, 69 bilyong puhunan, ay dapat makagawa ng 172,500 pirasong bomba. Inaasahan ng Ukraine na darating sa kanila ang maraming guided bomb unit. 39. Perpekto ang bombang ito para sirain ang pontoon bridge, himpilan ng command ng Russia at kagamitan nila. Ang guided bomb unit, 39 na tinatawag ding small diameter bomb, ay guided munition na may mahabang abot at pwedeng gamitin araw o gabi sa anumang panahon. Ginamit ang Global Positioning System para mag-navigate sa target. Ang guided bomb unit, 39 carriage, ay maaring magdala ng 4,200 at 500 pound guided air-to-surface munitions na inilulunsad mula sa fighter jet at bomber. Hindi ito isang malaking bomba. Ipinagmamalaki ng Estados Unidos Air Force na dahil compact ang sandata, mas maraming guided bomb unit, 39 ang nadadala ng fighter jet, kaysa sa mas mabigat o malalaking bomba. Ngunit binabawi ng guided bomb unit. 39 ang kakulangan nito sa lakas dahil sa tindi ng katumpakan, kaya mainam ito para sirain ang mga nakapirming target. Ang pontoon bridge ng Rusya ay magandang halimbawa. Pansamantala lang pero hindi gagalaw kapag nailagay na. Mananatili ang mga iyon habang kailangan ng Rusya o sirain ng Ukraine. Salamat sa guided bomb unit. 39 na may abot na 40 nautical miles o 74 na kilometro. Mas ligtas nang maipadala ng Ukraine ang kanilang fighter jet malapit sa pontoon ng Rusya. Kaya mas kaunti ang panganib mula sa anti-airfire. Hindi talaga pinakamatibay na istruktura ang pontoon bridge sa mundo. Sapat na ang doubling dose ng guided bomb unit. 39 bawat tulay ng Rusya para alisin ang mga ito sa ekwasyon ng layman. Maari sanang tumigil na ang Ukraine doon. At sapat na sana iyon. Kahit ilang araw lang. Lahat ng hirap na pinagdaanan ng mga inhinyero ng Rusya sa paggawa ng mga pontoon ay nabaliwala. At aabutin pa ng matagal bago nila ito muling maitayo. Alam ng Ukraine na may malaking puwersa ng Rusya sa kabila ng Ilog Zherebets, kaya gumawa sila ng matalinong hakbang. Nagsimula ang pag-atake. Tinamaan ng Ukraine ang mga tangke ng Rusya habang sinisira ang pontoon bridge. Particular, nagpadala ang Ukraine ng first-person view o first-person view drones para atakihin ang anumang tangke ng Rusya na makikitang papalapit sa Lyman frontline, ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Di natin alam kung ilang tangke ng Rusya ang napabagsak ng Ukraine gamit ang drone strike. Malamang lahat ng tangke na abot at tanaw ng first-person view drones ng Ukraine ay napatumba. Ayon sa Euromaidan Press, nagawa ng Ukraine na makapuntos ng direktang tama sa isang T-70M sa labas lang ng baryo ng Terny. Mahal ni Putin ang tangkeng ito. Ang T-70M pinakamakabago sa arsenal ng Russia ay pinuri ni Putin bilang pinakamahusay sa mundo ayon sa National Interest, Abril 2024. Hindi ito totoo. Ayon sa ulat, halos 100 tangke ang nawala sa Russia noon. May parehong kahinaan ang tangke sa drone attacks, gaya ng mga lumang Russian-Soviet tanks. Magandang tagumpay para sa drone operators ng Ukraine malapit sa Lyman
ang pagkasira ng isa pang T-70M dahil ibig sabihin nito ay isa na namang piraso ng armor ang nabawas na magagamit ng Russia para sa opensibang kanilang pinaplano. Isa na namang tangke ang nadagdag sa mahigit 11,000 at 200 na sinasabi ng Ministry of Finance ng Ukraine na nawala na sa Russia mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Hindi lang tangke ang target ng mga drone operator ng Ukraine sa Lyman, kundi para rin sa planong sabuyang pag-atake. Kulang ang artillerya ng Russia. Kung mapapatawid mo ang artillerya na ito sa Ilog Zerbets, gagamitin ito ng Russia para bombahin ang mga natitirang bahagi ng Lyman at umaasa si Putin na tuluyang mapapaatras ang Ukraine palabas. Sinusubukan ng mga operator ng drone ng Ukraine na tiyaking hindi ito mangyari sa pamamagitan ng pagsasamantala sa sapilitang paghinto ng Russia upang sirain ang mas maraming unit ng artillerya nito hanggat maaari. Noong Oktubre 5, iniulat ng Ukraine Informed na sinira ng drone operators mula sa ika-53 mekanisadong brigada ng Ukraine ang ilang artilyeriya ng Russia. Nag-post ang Signum Battalion ng brigada sa Telegram upang iulat ang kanilang tagumpay na nagsasabing ang mga piloto mula sa Signum Battalion ay nagsagawa ng mga pag-atake sa mga artilyeriya ng kalaban. 4 na unit ang nawasak, kabilang ang 3 nakatago sa lungga at ilalim ng camouflage net. Pero natunton pa rin ng ating drone. Ang ika-4 na artilyeriya ay aktibo at handa na ang baril para sa labanan. Hindi namin ito pinapayagan. Ang eksaktong tama ng drone diretso sa baril ay nag-disable ng isa pang sandata. Nadagdagan pa ng 4 ang artilyeriya sa mahigit 33,400 na nawala na sa Russia. Epektibo at abala ang mga drone operator ng Ukraine sa Lyman. Tinatalakay nito ang dalawang aspeto ng pag-atake ng Ukraine laban sa puwersa ng Russia sa Lyman. Winasiwas ng airstrike ng Ukraine ang mga pontoon bridge ng Russia, kaya hindi makatawid sa Ilog Zarebets. Gamit ang kanilang mga drone, tinarget ng Ukraine ang kahit anong tangke sa abot ng saklaw at napabagsak muli ang pinakamahusay na tangke ng Russia na naging malaking simbolikong tagumpay gamit ang isang maliit na drone na mas mura ng malayo kumpara sa halaga ng paggawa ng tangke. Gayunpaman, maaaring natatandaan ninyo na nabanggit namin ang pagdating ng isang partikular na grupo sa Lyman na nagbago ng buong dinamika ng lugar na ito na patuloy na naglalabanan. Ang grupong iyon ay ang ika-52 Artillery Brigade at gaya ng pangalan, nagdala ito ng matagal ng kulang sa Ukraine sa Lyman. Isang artillery counterpunch laban sa artillery ng Russia. Sabi ng Euromaidan Press, ang ika-52 hiwa-hiwalay na Artillery Brigade ay bagong nilikha ng Ukraine para palakasin ang ika-3 Army Corps sa Lyman. Isa ito sa unang Ukrainian Artillery Brigades na gumagamit ng sariling Bodana self-propelled artillery systems na ngayon ay ginagamit kasama ng iba pang tube artillery systems na mayroon na bago ang digmaan. Ang pagdating ng ika-52 hiwa-hiwalay na Artillery Brigade ay nagdadala ng mas malakas at tuloy-tuloy na firepower sa sektor ng Lyman. Kaya nitong tamaan ng eksakto at paulit-ulit ang mga ilog, sangandaan, at staging area bago abutan ng Russian counter-battery strikes, ayon sa Euromaidan Press. Masamang balita yan para kay Putin. Hindi mo na kailangan maging henyo para maintindihan yon. Ang pag-oorganisa ng isang malawakang pag-atake ay nangangailangan ng sapat na lakas o puwersa. Kailangang pagsama-samahin ang mga tangke, armored na sasakyan, tropa, at supply. Dahil may artilleriya na ang Ukraina, kaya na nitong tamaan ng eksakto ang anumang grupong Ruso na makita nila. Isama mo pa ang portability ng artilleriya ng ika-52 hiwa-hiwalay na Artillery Brigade at makikita mo ang malinaw na pattern na lilitaw. Sa Lyman, magtitipon ang Rusya ng tropa at kagamitan malapit sa planong tawiran sa Ilog Zerebets. Babarilin ng Ukraine ang mga posisyong ito gamit ang artilleriya sa sandaling matukoy nila ang mga ito. Kasabay ng paggamit ng airstrikes at drones para sirain ang mga pontoon at magdulot ng eksaktong pinsala sa armor ng Rusya. Wala nang ligtas na ruta papasok sa Lyman para sa mga puwersa ng Rusya. Ayon sa Euromaidan Press, kitang-kita sa geolocated na video mula Lyman na kontrolado na ng artilleriya ng Ukraine ang lahat ng posibleng daan papasok ng lungsod na maaaring gamitin ng Rusya. Malaking tulong ito sa Ukraine, ayon sa Outbreak. Bago dumating ang ika-52 hiwa-hiwalay na Artillery Brigade eroplano at drone lang ng Ukraine ang gamit nila sa reconnaissance at pag-atake sa puwersang Ruso sa Lyman.
Nadagdag na ang artillery sa gamit nila, kaya tuloy-tuloy na silang makapagpaputok ng bala sa anumang lugar na pagtatayuan ng Russia ng pontoon, tulay, o titipon ng tropa. Drones ang magtutok sa eksaktong pag-atake. Ang mga fighter jet na may kargang guided bomb unit, 39 ay wawasakin ang anumang estruktura ng Russia na halos matapos ng buo. Tumutulong ang artilleriya na paikliin ang oras mula pagtuklas hanggang pag-atake ng Ukraine. Kaya mas mabilis at malakas silang tumama kapag nakita ng reconnaissance drone ang mga tauhan ng Russia. Mahalaga ang heograpiya sa pagtatayo ng layman bilang kuta. Sa ganitong paraan, maaaring nagawang hindi mapasok ng Ukraine ang kutang ito. Ngayon, kaunti na lang ang opsyon ng Russia para salakayin ang layman. Ang pagtipon ng maraming tropa at kagamitan bilang paghahanda sa isang malaking pag-atake ay maaaring gumana noon sa digmaan. Pero ngayon, napakarami ng kagamitan ng Ukraine para harapin ang ganitong uri ng estratehiya. Ang sunod-sunod na pag-atake ay tumatama sa mga Rusong tumatawid sa Ilog Zerbets. Kung matibay ang depensa ng Ukraine, dapat tuloy-tuloy ang supply sa kanilang tropa. Hindi basta-basta mababawi ang layman sa ngayon. Ang mga barkong pandigma ng Russia sa kanilang sariling karagatan ay inaasahang ligtas. Yan ang laging iniisip ng Kremlin. Siyempre, ibang usapan naman ang mga nasa dagat itim. Laging target ng Ukraine. Kaya inaasahan na ng Russia, lalo na't may drone at misil na sila. Pero hindi pwedeng magkaroon ng pag-atake sa isang barkong Ruso sa labas ng mga pinagtatalo ng tubig na iyon. Tama mali? Bago lang umatake ang Ukraine ng long-range strike na sumira sa isa sa pinakabagong barko pandigma ng Russia. Alam na ngayon ng hukbong dagat ni Putin na wala silang depensa sa long-range na atake ng Ukraine. Matapos tamaan ng Ukraine ang barkong pandigma sa ligtas na sona ng Russia. Noong Oktubre 4 iniulat ng United 24 ang detalye ng pag-atake. Ayon dito, nagamit ng Special Operations Forces ng Ukraine ang long-range na sandata para tamaan ang barko ng Russia. Ang Grad 1 ay isang Bayan M-class missile destroyer ng Russia. Ang Grad ay eksaktong uri ng barko na gustong-gusto ni Vladimir Putin na magkaroon sa Black Sea. Pero hindi na ito makakarating doon. Hindi na makakarating kahit saan ang Grad. Nagawa ng Ukraine na tamaan ito mula sa halos 1,000 kilometro o 600 at 20 milya mula sa hangganan nila. Ang barko ng Rusya ay nasa tinuturing na ligtas na tubig ng lawa ng Onega, na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Republika ng Karelia sa Rusya. Nang mangyari ito, hindi inakala ng Rusya na darating ito. Bagamat matagumpay ang Ukraine sa pag-atake sa mga oil refinery ng Rusya nitong mga buwan, ang mga target ay malalaki at hindi gumagalaw, kaya perpekto para sa ganitong atake. Pero isang barko, isang cruise missile na inaasahang medyo mabilis at kayang umiwas sa mga pag-atake mula sa malayo, hindi dapat ito nangyari. Pero nangyari ito, at ang SSO ay labis na masaya na ipaalam sa buong mundo ang kanilang nagawa. Nag-post ang SSO sa Telegram matapos ang direktang tama sa Grad at nagbigay ng dagdag na impormasyon. Noong 0431 ng Oktubre 4, 2025, matapos ang matagumpay na operasyon ng Special Operations Forces, ang maliit na missile ship na Grad, hull number 500 at 75 ng Project 2000, 1,631, Bayan M ay tinamaan sa Lake Onega, Republika ng Karelia, ayon sa SSO. Nagkaroon ng pag-atake sa madaling araw, pero hindi ito para pigilan ang nakahimpil na barko. Aktibo at gumagalaw ang GRAD. Naglalayag ang missile carrier mula Baltic patungong Caspian Sea. Ayon sa SSO, tinamaan ng strike ang kanan ng engine compartment ng barko. Nililinaw pa ang detalye. Maaaring magtaka kung bakit tinarget ang barkong papuntang dagat na walang direktang koneksyon sa digmaan sa Ukraine. Malamang, hindi kayang seryosong pinsalain ng Grad ang Ukraine mula dagat. Kahit iba-iba ang missile nito, ganoon pa rin ngayon. Pero baka hindi ito para alisin ang banta, kundi para magpadala ng mensahe ng Ukraine sa Russia. May mga sandatang pangmalayuan kami na kaya sirain ang mahahalagang yaman ng hukbong dagat ninyo mula daan-daang milya. Hindi ito unang beses na tinamaan ng Ukraine ang barko sa o malapit sa dagat Caspian. Noong Agosto 14, tinamaan ng Ukraine ang Port Olaya 4, isang kargang barko ng Russia. Iyan ay nasa 600 at 40 kilometro o 400 milya ang layo. Ang pag-ataking iyon ay nagdulot ng sunog sa Port Olaya 4, kaya't bahagyang lumubog ang barko. Hindi ito tuluyang lumubog.
Pero hindi naman iyon ang kailangan ng Ukraine. Maaaring pagsubok lang ang pag-atake para sa mga susunod. Lumipas ang 1.5 buwan. Posibleng konektado ang pag-atake sa kampanya ng Ukraine para guluhin ang supply ng militar ng Russia. Maaaring magdulot din ng ganitong epekto ang paglubog ng Grad. Nawalan ang Russian Navy ng isa sa kanilang pinakabagong barko. Kahit mas maayos sana ang kondisyon ng GRAD kumpara sa karamihan ng barko ng Russia. Maaaring may plano pa si Putin na ipadala ito sa Black Sea. O baka naman papunta ang Grad sa Caspian Sea para mag-resupply bago bumalik sa Baltic Sea. Maaring matakot ang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa. Pero malamang hindi na rin magagamit ang Grad ngayon. Pinaka-kapansin-pansin sa pag-ataking ito, ang layo ng nilakbay ng mga sandata ng Ukraine para tamaan ang Grad. Narito ang malinaw na tanong. Ano ang ginamit ng Ukraine? Hindi sinasabi ng SSO kahit kanino para hindi malaman ng Russia ang paraan ng pag-atake ng Ukraine. Kapag mas kaunti ang impormasyon na meron ang Russia, mas maliit ang posibilidad na makagawa ang Russia ng panlaban kung gusto ng Ukraine na sundan ang parehong paraan para sa mga susunod na pag-atake. Sa kabila nito, 2 sandata lang ng Ukraine ang posibleng gamitin sa ganitong pag-atake. Drone at misil. Ang isang long-range na pag-atake, gamit ang drone ang tila pinakamalamang na paraan na ginamit ng SSO para tamaan ang Grad. Lalo na't marami talagang long-range na drone ang Ukraine. Alam natin na may mga drone ang Ukraine na kayang bumiyahe ng halos 1,000 kilometro. Ayon kay Mikhailo Fedorov, Ministro ng Digital Transformation, noong Abril 2024, nagsalita siya matapos ang sunod-sunod na drone attack ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia. Karamihan sa drone na inaatake ang oil refinery ng Russia ay may abot na 700 hanggang 1,000 kilometro. Ngayon, may mga modelo ng lumilipad ng lampas, 1,000 kilometro. Hindi nagdetalye si Fedorov tungkol sa drone noon, pero sinabi niyang may 10 kumpanya sa Ukraine na gumagawa at nagpapabuti ng mga drone na kayang lumipad ng lampas 1,000 kilometro. Ang UJ-26 Beaver na drone ay tiyak na ginagamit ng Ukraine noong panahon ng mga pahayag ni Fedorov. Tinatawag ding bobber. Ang drone na ito ay may canard layout, baligtad na buntot, at makinis na katawan na parang maliit na komersyal na jet. Ang saklaw nito ay nasa humigit kumulang 1,000 kilometro. Gayunpaman, ang 20 kilong payload nito, 4 libra, ay hindi pinakamaganda sa mga drone ng Ukraine. Gayunpaman, ipinakilala ang drone noong 2023 at ginamit ito ng Ukraine upang tamaan ng Moscow at ilang iba pang mga target sa loob mismo ng Russia. Marahil ang Grad ang pinakabagong biktima ng Beaver. Ang Liuchi ay isa pang posibleng opsyon. Tinukoy ni Vikram Mittal sa Forbes noong Agosto 2024 bilang tugon ng Ukraine sa Shahid drone ng Russia. Ang Liuchi ay may epektibong saklaw na hindi bababa sa 1,000 kilometro. Ang mga in-upgrade na version ay nadoble pa ang saklaw na iyon. Kayang magdala ng drone ng kargamento na 4 na beses na mas malaki kaysa Beavers at nagkakahalaga ng 20,000 bawat isa. Dahil cost-effective ang Liuchi, posibleng pinili ng Ukraine itong gamitin sa long-range mission para pabagsakin ang barkong pandigma ng Russia. Epektibo ito sa malalaking pinsala. Pinatunayan ng Ukraine, 80% ng pag-atake nila sa oil refinery hanggang mid-2000 at 24 ay gamit ang Liuchi. Hindi tiyak kung anong drone ang ginamit ng Ukraine, pero alam nating gumagawa sila ng mga long-range drone ng maramihan. Noong Hulyo 2024 kinumpirma ito ni Militany gamit ang mga pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Pinalaki na natin ang produksyon ng drone. Sabi ni Zelensky noong Hulyo 2024, abot nila ngayon ay 1,000 kilometro pataas. Ibig sabihin may 1,000, 1,200 at 1,300 kilometro. Pero dapat nating tandaan na drone lang ito at mas mahina kaysa misil. Kung missiles ang usapan, ito ang pangalawang posibleng sandatang ginamit ng Ukraine. Hindi bahagi ng usapan ang Western na misil sa SSO attack sa Grad noong Oktubre 4. Hindi kailanman papayagan ng Estados Unidos ang paggamit ng ATACMS sa Caspian Sea at malamang na ganoon din ang gagawin ng United Kingdom sa kanilang Storm Shadow missiles. Hindi rin mahalaga iyon. Wala sa kanila ang abot kay Grad. Nakapag-develop ang Ukraine ng kahangahangang industriya ng depensa mula ng salakay ng Russia at gumawa ito ng mga misil na posibleng ginamit sa pag-atake. Ang pinakamainam na kandidato ay ang Long Neptune na isang pinahusay na bersyon ng R-300 at 60 Neptune missile ng Ukraine.
kayang maglakbay ng Long Neptune ng 1,000 hanggang 3,000 kilometro. Mas maganda pa, ang R-360 na siyang basehan nito ay isang anti-ship cruise missile na ginagamit ng Ukraine para pabagsakin ang mga barko ng Russia sa Black Sea. Gayunpaman, ang Long Neptune ay ginawa bilang kakaibang sandata. Bagamat mula sa anti-ship cruise missile, ang Long Neptune ay para sa mga target sa lupa. Ayon sa Ukraine Crisis Media Center, hindi naman malaki ang pagkakaiba ng Long Neptune at ng anti-ship na version nito. Walang binago sa ilong, kono, at hulihan ng misil. Ayon sa ulat, pinalaki ang mga pakpak at buntot, marahil upang balansihin ang mas mabigat na timbang sa paglipad. Dahil kakaunti lang ang pinagkaiba, baka may posibilidad na kasing epektibo rin ang Long Neptune sa pagsira ng mga barkong Ruso gaya ng R-360 at 60 Neptune. Kung oo, hindi ito binabanggit ng Ukraine na maaring maging kalamangan nila. Kapag hula lang ng Russia, mas mahirap nilang labanan ang mga misil ng Ukraine. Mayroon ding pinakabagong sandata ng Ukraine na umaagaw ng atensyon sa mga balita na dapat isaalang-alang. Ang Flamingo ay hybrid ng cruise missile at drone na ayon sa Missile Matters ay kayang maglakbay ng 3,000 kilometro. Kahawig ito ng abot ng Long Neptune, pero iba ang Flamingo sa lakas ng putok. Sa bigat na 115 metriko toneladang kargamento, napakalakas ng Flamingo. Masyadong malakas ang lakas na iyon para sa maliit na missile cruiser na hindi naman direktang banta sa Ukraine. Mas maliit ang tsansa na ginamit ang dalawang missile na ito kaysa sa mga drone ng Ukraine. Kahit pareho silang may kakayahan, lalo na sa abot. Mas praktikal para sa Ukraine na gumamit ng murang drone kaysa mamahaling missile habang sinusulit nila ang gamit sa digmaan. Ang huli sa mga ito ay maaaring gamitin para sirain ang isang Russian oil refinery o wasakin ang pagtitipon ng mga tropa sa loob ng Ukraine. Hindi sinasabi ng SSO kung ano ang ginamit nila. Mas mahalaga sa kanila ang target na tinamaan. Ang Hitgrad ay bagong modernong flagship ng Russian Federation. Inilunsad ng Russian Baltic Fleet ang serbisyo noong Disyembre 20, 2022 ayon sa SSO sa Telegram. Ang pangunahing sandata ng barko ay kalibre NK missile system. Iyan ay dalawang mahalagang impormasyon. Una, ang Grad ay isa sa pinakabagong sumali sa hukbong dagat ng Russia. Tandaan na ito ay isang hukbong dagat na nahihirapang gumawa ng mga bagong barko sa ngayon dahil sa presyo ng mga parusang ipinataw ng kanluran. Tatalakayin natin kung ano ang epekto ng mga parusang iyon mamaya sa video. Ang pagbanggit sa pangunahing sandata ng Grad ay maaaring magpaliwanag kung bakit pinili ng Ukraine ang barkong ito para ipakita ang kakayahan nilang umatake mula sa malayo at tamaan ang bagong barko ng Russia. Kilala rin bilang 3 14 kalibre. Ang kalibre NK ay isang land attack cruise missile na may abot na mula 1,500 hanggang 2,500 kilometro. Katumbas ito ng 1,553 milya, na ibig sabihin kayang tamaan ng Grad ang Odessa mula Caspian Sea. Kung mangyari ito, magdadala ang kalibre NK ng 400 at 50 kilong warhead katumbas ng 900 at 92 libra. Karaniwang may high explosive warhead ang mga missile. Ayon sa missile threats, posible raw dalhin ng kalibre NK ang nuclear na sandata. Ang pagpapatigil ng Ukraine sa barkong pwedeng maglunsad ng missile ay malaking tagumpay kahit saan ito tinamaan. Kung lumubog na nga ang Grad at di pa kumpirmado, tiyak matutuwa ang Ukraine dahil may mga nakakatakot na missile din itong lumubog. Ayon sa RBC Ukraine, may posibleng epekto rin ang particular na missile na ito. Ang GRAD ay bahagi ng maliit na flotilya ng barkong pandigma ng Russia na may missile at artillerya. Dinisenyo para sa baybayin at ilog. Isa itong River Sea class na barko na may guided missile system. Isa ito sa 12 Bayon M class barko na dapat nagpoprotekta sa panloob na interes pandagat ng Russia. Bukod sa Caliber cruise missiles, kayang magpaputok ng GRAD ng anti-ship missiles sa dagat, pati na rin Zircon at Onyx cruise missiles. Ang huli ay pinapaputok ng GRAD mula sa vertical launch system na may 8 missile. Kumpleto ang barko sa automatikong 30 mm duet system, 26 na baril na kanyon
ilang machine gun, at 2 rocket launcher. May kahinaan din ang ganitong barko, lalo na't halos wala itong depensa sa himpapawid. Noong Oktubre 4 sinamantala ng SSO ang katotohanan iyon. Ang isang barkong may mga misil na dinisenyo para tamaan ang mga target sa lupa at labanan ang mga banta sa dagat ay walang panlaban sa drone o misil na pinakawalan ng Ukraine papunta rito. Tinamaan ng SSO ang target. Ngayon, ang Grad, kasama ang kahanga-hanga nitong mga armas, ay hindi na magiging problema para kanino man maliban sa Russia. Ang SSO strike sa Grad ay malaking atake noong araw na naglunsad ang Ukraine ng matinding opensiba laban sa Russia, ayon sa Euromaidan Press. Sa magdamag, naglunsad din ang Ukraine ng isang pag-atake laban sa Kuryshin F-Dorg Syntes Oil Refinery sa rehiyon ng Leningrad ng Russia. Nadagdag ito sa serye ng pag-atake sa refinery na nagbawas ng halos 40% sa kapasidad ng Russia sa pagra-refine nitong mga buwan. Isa ito sa pinakamalaking refinery sa Russia, kaya malaking dagok ang pagkawala ng 184 na milyong toneladang taunang kapasidad nito. Nililimitahan nito ang reserba ng gasolina at diesel ng Russia. Nag-atake rin ang Ukraine sa Kursk kasabay ng Grad attack. Ayon sa Euromaidan Press, kinumpirma ng pangkalahatang staff ng Ukraine na tinamaan nila ang isang sasakyang pang-transport na ginagamit ng Russia para maglunsad ng mga Iskander ballistic missile, kasama na ang Garmon radar complex. Kaya naging mahalaga at produktibo ang Oktubre 4 para sa Ukraine. Tulad ng nabanggit, malabong maging tunay na banta sa Ukraine ang GRAD. May mga misil itong abot ang ilang bahagi ng Ukraine mula Caspian Sea, pero kailangan pa ring lampasan ang air defense ng Ukraine para maging epektibo. Isa na namang barkong pandigma ng Russia na may misil ang naalis sa serbisyo at hindi iyon maliit na tagumpay. Dahil sa epektibo ang Ukraine sa Black Sea, halos inalis ng Russia ang fleet nila doon. Isang katlo ng Black Sea Fleet ay tapos na at wala na, habang ang natitira ay umatras na sa mga lugar na inaasahan ng Russia na mas ligtas. Dahil hindi na aktibo ang fleet na iyon, ayon sa Atlantic Council, maaaring nakita ng Ukraine ang pagkakataon para sa kanila. Di na nila kailangang pabagsakin ang mga barko ng Russia sa Black Sea. Bakit hindi subukang umatake sa mas malalayong lugar? Ang maaaring nasasaksihan natin dito ay ang simula ng isang bagong estratehiya ng Ukraine, kung saan tinatarget nila ang mga barko na lampas sa mga direktang nagbabanta sa kanilang teritoryo. Maaaring Ukraine ito, ipinapakita sa Russia na nasa panganib ang buong hukbong dagat nila, lalo na ang Black Sea Fleet. Mag-alala ka sa bawat barkong lalapit 1,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Hindi matutulungan ng SSO attack noong Oktubre 4 ang humihinang lakas pandagat ng Russia. Ganoon din ang tila kawalan nito ng aksyon laban sa hindi pantay na pagtrato ng Ukraine sa mga barkong pandigma ng Russia. Ayon sa Defense Express, muling pinatunayan ng Ukraine ang bisa ng kanilang mga drone laban sa halos lahat ng sandata ng Russia. Mas magaang, matalino, mabilis at eksaktong puwersa ng Ukraine ay malaki ang pinsala sa mas malalaking kalaban. Ngayon, kabilang na ang Grad sa listahan ng mga biktima ng asimetrikong labanan. Ito ay isang barko na ayon kay Daigle, maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang $70 milyon para maitayo ng Russia. Malaking halaga ito na mawawala lang dahil sa isang Ukrainian na drone o misil na mas mura ng malayo kumpara sa halaga ng barko. Kung ito ang 20,000 na Lyuchi drone na sumira sa Grad, katumbas nito ang 350 ulit ng balikpuhunan para sa Ukraine. Hindi masama para sa bansang halos walang hukbong dagat. At dito tayo bumabalik sa puntong binanggit natin kanina sa video, na ang Grad ay bago. Ilang taon pa lang na nasa dagat ang barkong ito, at ngayon ay maaring wasak na ito dahil sa Ukraine. Masakit, hindi sapat ang salitang iyon para ilarawan ang dagok na ito sa hukbong dagat ng Russia. Mas angkop siguro ang nakakawasak, lalo na sa lagay ng industriya ng paggawa ng barko ng Russia ngayon. Dahil sa mga parusa ng kanluran, napapabayaan ang maraming plano ng Russia. Noong Agosto 15, iniulat ng Moscow Times na kinansela ng Rosmoport, ang Russian state port operator, ang 200 milyong kontrata sa Onaga Shipbuilding Plant para sa 2 icebreaker. Tuluyan ng napurnada ang kasunduan at ang iniulat na dahilan ay ang patuloy na pagkaantala sa konstruksyon na siyang pumigil sa proyekto simula nang lusubin ni Putin ang Ukraine at magpatupad ng parusa ang kanluran. Naalala mo pa ba ang Onega,
Dito sa Lawa tinamaan ng Ukraine ang Grad habang patungong dagat Caspian ang barko. Dahil sa kumpanyang gumagawa ng barko na malapit sa Lawa, hindi sila makakagawa ng dalawang barko na kikita sana ng dolyar. 200 milyon. Masamang balita yan para sa hukbong dagat ng Rusya. Paubos na ang inventaryo ng pyesa. Kaya napipilitan si Putin ipagpaliban ang ambisyon niya sa Arctic. May pag-asa pa bang mapalitan agad ang Grad kung kinansela na ang mga kontrata ng icebreaker? Isa pang shipyard sa Russia ay nakakaranas ng krisis. Noong Agosto 18 iniulat ng UNN na nagtanggal ng halos 70% ng manggagawa ang planta ng barko sa Khabarovsk. 70 na lang ang manggagawa sa planta. Malinaw na ang nabawasang bilang ng mga manggagawa ay nangangahulugan ng mas mabagal na pagtapos ng mga kontrata kung sakaling may pumapasok pang ang mga kontrata. Isa sa mga dahilan ng tanggalan ay dahil wala nang natatanggap na bagong order ang planta. Walang order dahil kulang sa pera at materyales ang Russia para ipagpatuloy ang paggawa ng barko. Sa pambungad ng video, sinabi naming naging walang depensa ang hukbong dagat ng Russia matapos atakihin ng SSO sa Grad. Maaari itong tingnan sa dalawang paraan. Sa isang banda, ang kawalang depensa na iyon ay dahil napatunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang isang barko ng Russia at isa pa itong aktibong naglalayag. Mula pa sa layong humigit kumulang 1,000 kilometro, hindi napigilan ng barkong iyon ang pag-atake ng Ukraine at malamang pati ibang barko na malapit ay wala ring magawa. Walang depensa ang Russian Navy kaya natatamaan sila ng Ukraine mula malayo. Kaya iniiwasan ng Russia na ilapit ang mga barko nila sa Ukraine. Nandyan din ang issue ng paggawa ng barko. Kapag pinagsama sa mga parusa ng kanluran, ang mga pag-atake ng Ukraine ay ginagawang walang depensa ang hukbong dagat ng Russia sa pamamagitan ng unti-unting pagkapinsala. Bawat barkong nawawala ay hindi kayang agad palitan ng Russia ngayon. Iyon sana ang magpapahintulot dito na mapanatili ang sira na nitong imahe ng pagkakaroon ng isa sa pinakamalalakas na hukbong dagat sa mundo. Pinatunayan ng Ukraine na kaya nilang tamaan ang modernong barkong pandigma ng Russia gamit ang sariling gawang sandata. Isipin mo ang kahulugan nito para sa kanluran na alam nilang may mas advanced silang sandata na kayang tamaan ang mga barko ng Russia kung kailangan. Maaaring di pa tuluyang tapos o mabura ang hukbong dagat ng Russia, pero pinapakitang lalo itong nawawalan ng silbi. Kahit na sinusubukan ni Putin na takutin ng NATO ng walang saysay, mukhang may kaunting trend ngayon sa militar ng Russia. Nagpadala ang Russia ng maliit na unit para sakupin ang pamayanan sa Ukraine. Nagtagumpay ang unit at idineklara ng Russia ang tagumpay. Itinataas ang mga watawat at ngiti ang makikita habang naniniwalang nasakop ng Russia ang panibagong bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Pagkatapos, gumanti ang Ukraine at sa loob lamang ng ilang oras ay nawawalan ng Russia ang mga nasakop nila na maaring inabot pa ng mga araw o linggo bago makuha. At nangyari na naman ito. Ipinahayag ng Russia ang kanilang tagumpay sa Verbove. Ginawang matinding pagkatalo ng Ukraine ang tagumpay na iyon sa mabilis at walang awang pagganti. Nagsisimula ang kwento sa ipinahayag na tagumpay ng Russia. Noong Oktubre 1, iniulat ng AA na sinabi ng Ministry ng Depensa ng Russia na nasakop nila ang Verbove. Hindi ang kilalang lugar sa frontline sa Zaporizhia, kundi isang mas maliit na nayon sa Dnipropetrovsk Oblast, nakatabi ng Zaporizhia Oblast at matatagpuan sa hilaga lamang ng administratibong hangganan ng Dnipropetrovsk at rehiyon ng Donetsk. Iyon pa lang ay magiging isang malaking tagumpay na para sa Russia ang pagkakasakop sa nayon. Malaking bagay para sa Russia ang bawat hakbang papalapit sa hangganan. Dahil kapag narating nila ito, maaari nilang bahagyang mapalibutan ang mga tagapagtanggol ng Ukraine sa Donetsk Oblast. Sinundan ng Kiev Independent ang ulat ng AA at idinagdag na ang pagkakasakop ay bahagi ng pagsulong ng Russia papasok sa Dnipropetrovsk na naganap noong tag-init. Kasama rito ang mga pag-atake malapit sa Kalinivska at Berezove noong huling Setyembre, bago pahayag ng Russia noong Oktubre 1 sa Verbove. Dati hindi ito okupado at may kaunting estratehikong halaga maliban sa lapit sa Zaporizhia at Donetsk. Pero tila target na ito ngayon ni Vladimir Putin dahil bigo ang kanyang tropa na makuha ang mga teritoryong gusto ni Vladimir Putin para sa 2025. Medyo simple lang ang lohika ng Russia dito. Kung hindi makuha ng Russia ang teritoryong talagang gusto nito,
Kinukuha na lang nito ang mga teritoryong hindi naman ganoon kahalaga. Kung wala ng iba, lumalawak ang front lines at nadaragdagan ang problema ng Ukraine. Sa kabuuan, panalo ito para sa Russia. Nakuha nila ang isa pang pamayanan at ipinahayag ang maliit na tagumpay laban sa Ukraine. Ngunit hindi lahat ay ayon sa inaakala sa pagkakakuha ng Russia sa Verbove. Agad itong naging malinaw matapos ang pag-angkin ng Ministry ng Depensa ng Russia sa pagkakakuha. Dahil agad namang tumugon ang Ukraine na hindi naman talaga nakuha ng Russia ang Verbove. Ayon sa Kyiv Independent, ilang araw lang ang lumipas, nalaman na nagawang makapasok ng Russia ang kanilang mga tropa sa Verbove. Ngunit wala naman silang tunay na nasakop. Sandali lang silang nandoon, pero agad nawala dahil sa matinding pag-atake ng Ukraine na sumira sa kanilang pwesto. Kaya malinaw na hawak pa rin ng Ukraine ang Verbove. Ayon sa Kyiv Post, na naglabas ng ulat noong Oktubre 3, ang sinasabing pagsakop ng Russia sa Verbove ay tumagal lamang ng ilang minuto bago sila pinatalsik ng mga armadong puwersa ng Ukraine. Ang sinasabing pag-atake ng Russia sa Verbove ay hindi naman talaga pag-atake. Isang maliit na grupo lang ng mga sumalakay ang talagang nakalusot sa nasabing lugar, kung saan sinubukan nilang itanim ang kanilang watawat bago sila nahuli. Nakinabang ang Russia sa pagsalakay dahil naglabas sila ng propaganda video na nagpapakitang nakuha nila ang lugar, ayon sa Kyiv Post. Gayunpaman, ayon sa Ukraine, iba talaga ang totoong nangyari at sinasabi nilang may ebidensya sila. Sa isang post sa Telegram tungkol sa totoong nangyari sa Vovov, masayang ibinahagi ng 110 Th Separate Mechanized Brigade ng Ukraine ang totoong mga detalye. Kamakailan, naglabas ang kalaban ng propaganda video tungkol di umano sa pagkakabihag sa nayon ng Vovov. Matatagpuan ito sa nasasakupan ng 110th Separate Mechanized Brigade. Ang Telegram post ang nagtakda ng tono para sa mga susunod na mangyayari. Ipinahayag ng Rusya na hindi nito napatunayan na ang impormasyong iyon ay hindi totoo. Pumasok ang DRG ng kalaban sa baryo ng Vovove para mag-video ng seremonya ng pagtataas ng watawat. Ngunit winasak sila ng aming mga unit, ayon sa 110 TS Motorized Rifle Brigade. Naglabas ang brigada ng pahayag na pumasok ang kanilang sundalo sa baryo para lipulin ang natitirang mga sumalakay na Ruso at muling siniguro ang Vovove. Nanawagan kami sa mga Ukrainyano na magtiwala lamang sa mga opisyal na pinagkukunan ng impormasyon na autorisadong magbigay ng komento tungkol sa sitwasyon sa harapan. Pagtatapos ng post, mahalagang mensahe ito para sa lahat ng Ukrainyano. Huwag magpaloko sa kasinungalingan ng Russia ayon sa ika-110 Motorized Rifle Brigade. Bihira na ang sinasabi ng Russia at ang ginagawa ng Russia ay iisa at pareho. Siyempre, parang salitan lang ito ng magkabilang panig. Ipinagmamalaki ng Russia na nasakop nila ang Vovov, habang sinasabi ng Ukraine na ang sinasabing pagsakop ay gawa-gawa lang ng ilang mga sumisingit na gustong kumuha ng litrato para sa propaganda. Bago sila nawasak, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Madaling maniwala, kaya dapat siguruhin na may matibay na ebidensya kung ano ang totoo. Meron nito. Ang post ng 110 TH Motorized Rifle Brigade sa Telegram ay may pahayag at video na nagpapakita ng nangyari sa mga mananakop na Ruso sa Vovove. Sa video, makikitang kakaunti ang sundalong Ruso na sinusubukang itaas ang kanilang watawat. Sa isang iglap, ang mga sundalong iyon na may hawak pa rin ng watawat ng Russia ay nabura nang bigla ang pag-atake ng mga Ukrainian na parang galing sa wala. Pagkatapos, lumipat ang video sa mas urbanisadong lugar sa Vovove kung saan may maliit na grupo ng sundalong Ruso na sinusubukang gawin din iyon. Sa pagkakataong ito, itinaas nila ang watawat sa gitna ng mga guho ng ilang gusali. Hindi malinaw sa video kung ano ang sumunod na nangyari. Inatake ng ground forces ng Ukraine gamit din ng drone, kaya napilitang magtago ang mga Ruso. Malinaw kung ano ang nangyari sa isang sundalong Ruso. Nagtatago siya sa mga labi ng isang gusali at tila inilalabas niya ang ulo niya para tingnan kung ligtas na ang paligid. Bago makagalaw ang sundalo, may isa pang pagsabog. Isa na namang mananakop na Ruso ang natumba. Isa na namang nabigong pagtataas ng watawat. Tapos na ang video. Ano ang nangyari sa Vovove? Sa pagbagsak ng mga sundalong may dalang watawat ng Russia, itinaas ng mga tropa ng Ukraine ang kanilang watawat para makita at mai-record ng isang reconnaissance drone na nakamasid. Pagkatapos,
Lumayo ang drone para ipakita ang mas malaking bahagi ng nayon hanggat maaari. Wala kang makikitang bakas ng kahit isang sundalong Ruso, lalo na ng isang buong unit kahit saan. Hindi kailanman tuluyang nasakop ang Vovove. Nakapasok ang tropang Ruso, ngunit napaalis sila bago nila makuha o mapatatag ang nayon. 3 sundalo ang napatalsik ayon sa video. Kahit hindi perpekto ang kuha at walang ibinigay na timestamp. Dagdag pa, kahit sino na hindi taga Vovove ay maaring magtalo na maaring kuhanan ang video na ito kahit saan sa Ukraine. Ayon sa Kyiv Post, kailangan pang linawin ang video bago makumpirma kung mula talaga ito sa baryo. Ang Ukrainian open source project na Deep State ay nilabel ang Vbov bilang teritoryong kailangan ng paglilinaw. Tinuligsa ng 100 at 10 Theft Brigade ng Ukraine ang paglalagay ng label. Sinabing posibleng pinalalakas ng Deep State ang disinformasyon ng Russia sa mga ganitong ulat. Hindi maikakaila na ipinapakita ng video ang 2 beses na tinangkang itaas ng maliliit na unit ng Russia ang kanilang watawat bago sila agad nawasak, gaya ng inangkin ng Ukraine. Dahil agad na itaboy ang Russia, palabas ng Vovov matapos ang kanilang paglusot. Tanong ngayon kung bakit nila gustong sakupin ang baryo. Isa sa mga dahilan ay gusto nilang gumawa ng video para sa propaganda. Karaniwan sa Kremlin ang pagpapakalat ng maling impormasyon para malinlang ang sarili nilang mamamayan. Ayon sa website ng pamahalaan ng Canada, makikita ito sa lahat ng aspeto ng lipunang Ruso. Kinokontrol ng Kremlin ang lahat ng opisyal na komunikasyon sa Russia, tulad ng sa karamihan ng bansa. Habang ginagamit ng ibang bansa ang ganitong paraan para ihatid ang katotohanan sa mamamayan, ginagamit ito ng Kremlin para gumawa at magpalaganap ng maling o minanipulang nilalaman sa opisyal na komunikasyon ng pamahalaan tulad ng press release, talumpati at social media post. Mas inuuna nilang gumawa ng kwento kaysa ipaalam ang totoong nangyayari sa mamamayan. Si Vovove ang perpektong halimbawa niyan. Mas malamang na totoo ang sinasabi ng Ukraine tungkol sa nangyari sa Vovov. Gayunpaman, marami sa Russia ang hindi kailanman makakakita niyan. Ayon sa Reporters Without Borders, halos 2/3 ng mga Ruso ay kumukuha ng balita mula sa state-controlled na television. Marami ang konektado sa internet. Ngunit ang pag-asa sa television ay nagpapahiwatig na ang karamihan sa mga sibilyan ng Russia ay hindi natitingin pa sa labas ng sinasabi ng Kremlin upang hanapin ang katotohanan sa likod ng mga salita ng kanilang estado. Kahit ang mga mas nagiging mapangahas sa paggamit ng kanilang internet, ay maaaring matuklasan na hindi nila makita ang impormasyon na magpapakita sa kanila ng tunay na nangyayari. Ayon sa ulat ng Human Rights Watch noong Hulyo, hinarangan ng Russia ang libu-libong website na maaaring magbunyag ng katotohanan. Ang mga karapatang pantao at independenteng media ang pangunahing target. Gayunpaman, madalas na ipinagbabawal ng Russia ang mga social media platform, pati na rin ang mga webpage ng mga politikong tumututol kay Putin. Ayon sa Human Rights Watch, ang VPN lang ang paraan para makaiwas sa ganitong mga restriksyon. May isa pang problema. Maraming Russian ang di marunong gumamit ng VPN, katulad ng paggamit ng internet mismo. Hinaharang ng Russia ang mga tool na ito dahil alam nilang maaaring magbunyag ng katotohanan. Isipin mo ito ayon sa sinasabi ng 2 panig tungkol sa Vovove. Naglabas ang Ukraine ng video ng mga sundalong Ruso na tinangkang itaas ang watawat bago napatumba. Hindi perpekto ang video, pero aminado naman ang Ukraine doon. Kahit kaunti lang ang sumalakay na Ruso, nakapasok sila sa Vovove. Samantala, puro pagpapakitang tao lang ang Russia sa pagtataas ng watawat. Dahil laging opisyal na balita lang pinapanood ng karamihan sa Russia at binabaliwala ang ibang impormasyon, iyon lang din ang nakikita ng karaniwang Ruso. Itinaas ang watawat, nanalo ang Russia. Yan ang mensaheng gustong ipararating ni Putin at tunay na ibig sabihin ng Vovov para sa Russia. At kung may alinlangan pa tungkol dyan, naging uso na sa Russia ang mag-angkin ng mga tagumpay sa mga teritoryong nahawakan lang nila ng ilang araw o linggo. Ang pagbawi ng Ukraine sa Vovove ang pinakamabilis, ngunit hindi ito ang tanging mabilis na pagbawi ng teritoryo. Noong Setyembre, 19 iniulat ng UAY na nabawi ng Ukraine ang 7 pamayanan sa Donetsk dahil sa sunod-sunod na kontra-atake. Katumbas ito ng halos 60 milyang parisukat na napalaya. Sabi ng UAY, 66 na milyang parisukat pa
ang nainspeksyon at nalinis mula sa mga tropang Ruso. Lahat ng ito ay teritoryong nakuha ng Russia noon. Ginawang pangunahing layunin ni Putin sa tag-init na opensiba ng Russia ang pagsakop sa mahalagang lungsod ng Pokrovsk. Ang Pokrovsk ay hawak pa rin ng Ukraine. Nabigo ang Russia at unti-unti nang nawawala ang mga teritoryong nakuha nila ilang linggo matapos masakop. Siyempre, hindi ito iulat ng Russia. Ipinapakita lang nila ang pagtataas ng watawat sa nawalang teritoryo at nagkukunwaring maayos ang lahat sa Ukraine. Ang panlilin lang ay bahagi na talaga ng media ng Russia. Itinampok ito ng Institute for the Study of War. Sa kanilang pagtatasa ng opensiba ng Russia noong Setyembre 25. Ayon sa Institute for the Study of War, labis na tinatayang ng Russia ang kanilang mga nakuhang teritoryo para sa 2,025 sa ilang mga rehiyon. Pinakaapektado ang Kharkiv, kung saan pinalobo ng Russia ang kanilang pagsulong ng 112%. Iniulat ng Institute for the Study of War ang 33% paglobo sa Donetsk, 5% sa Zaporizhia at 83% sa Dnipropetrovsk, kung saan naroon ang Vobov. Inaangkin ng Russia ang mga tagumpay na hindi nila nakuha, at ang Vobov ay isa lang sa mga ito. Iniulat ng Kiev Independent noong Oktubre 1 na bumagal ng husto ang pagsulong ng Russia noong Setyembre kumpara sa Agosto. Itinala ng Deep State ang 44% pagbaba buwan-buwan. Ibig sabihin, 0.04% lang ng Ukraine ang nasakop ng Russia noong Setyembre. Hindi ibinabahagi ng Kremlin ang ganitong impormasyon sa kanilang mga tao. Kung alam lang ng mga Ruso kung gaano kabagal at mahirap ang tunay na pag-usad, baka mag-alsa sila laban kay Putin sa halip na maniwala sa pekeng ipinapakita ng Kremlin. May layunin ang propaganda para sa leader ng Rusya. At ang Bobove ang pinakabagong lugar na sinasabing nasakop ng Rusya. Ipagpalagay natin na hindi lang tungkol sa pagtataas ng watawat ang Vobov para sa Rusya. Maaaring may mas malalim itong estratehikong layunin bukod sa propaganda. Maaaring magsilbing ruta ang Vobov papasok sa mas malalim na bahagi ng Dnipropetrovsk, kahit na hindi gaanong binibigyang halaga ng Rusya ang rehiyong iyon. Simula nang lumala ang digmaan sa Ukraine, mas mabibigat na suliranin kaysa Dnipropetrovsk ang kinakaharap ngayon ng Rusya. Gayunpaman, maaaring simboliko lang o propaganda ang Vobove. Isang tagumpay na ipapakita sa state television, hindi tunay na estratehikong hakbang. At sa pagbubunyag ng kasinungalingan tungkol sa diumano'y pagkakabihag ng Rusya sa Vobove, nagbigay ang Ukraine ng matinding dagok kay Putin at sa mga kasabwat niya sa Kremlin. Nagpakawala ng impyerno ang Ukraine. Nagpakawala ito ng isa sa pinakamalalaking drone strike sa Crimea at Rusya, na nagdulot ng matinding pinsala sa maraming target. Isa itong hakbang ng paghihiganti. Paghihiganti para sa paulit-ulit na pambobomba ng drone at misil na matagal nang dinanas ng Ukraine at mamamayan nito. Paghihiganti para sa mga inosenteng kaluluwa na nawalan ng buhay at nasaksihan ang kanilang mga tahanan na naging guho. Nalasap ng Russia ang sarili nitong gamot at mararamdaman ng Kremlin ang epekto ng pag-atake ng matagal. Nangyari ang pag-atake ng madaling araw ng Oktubre 6 at agad naglabas ng mga ulat ng sunog at pagsabog sa iba't ibang lugar ang maraming Telegram channel. Ang pro-Ukraine channel na Crime and Wind ay nag-ulat ng sitwasyon. Unang nag-post noong 12:23 ng madaling araw sa Ukraine. Malakas na pagsabog ang naganap malapit sa paliparan ng Saki sa Nova Fedorovka, ayon sa mga subscriber. Sunod-sunod na naglabas ng post ang channel habang dumarami ang ulat ng pagsabog sa paligid ng Saki Airfield, malaking base sa Crimean Peninsula. Dati, gamit ng Ukraine ang base, pero sinakop ito ng Russia noong aneksasyon ng Crimea 2014 at mula noon ginagamit ng Russian Naval Aviation Forces na may Sukhoi Su-24 bombers, Su-30 fighter jets at iba pang sasakyang panghimpapawid. Ilang beses na rin itong tinarget ng Kiev mula nang magsimula ang digmaan. Noong Agosto 2022, nabura ng Ukraine ang ilang sasakyang panghimpapawid ng Russia. Noong Enero 2024, pinakawalan ng Kiev ang Storm Shadow na missile sa command post na naging sanhi ng pagkamatay ng mataas na opisyal ng Russia.
Naglabasan agad ang mga kuha mula sa pinangyarihan habang may putukan sa likod. Hindi lang ang Sarki Airfield ang target ng pag-ataking ito. Habang dumidilim ang gabi, nadagdagan ang ulat ng drone sightings at pagsabog sa paligid ng Crimea tulad ng Feodosia, Yevpatoria at Andrivka. Malapit sa Kaja Airfield, may isa pang mahalagang base ng himpapawid na okupado at pinapatakbo ng mga puwersang Ruso sa Crimean Peninsula. Nagmadaling nag-activate ng air defenses ang mga puwersang Ruso para pigilan ang pag-atake. Hindi naging sapat ang bilis nila. Habang lumilipas ang oras, dumarami ang ulat ng mga pagsabog sa social media. Patuloy na in-update ni Crimean Wind ang maraming taga-subaybay tungkol sa pangyayari. 1:50 ng umaga inihayag ng channel na tinamaan ang radar station sa military post, malapit sa Yevpatoria sa kanlurang baybayin ng Crimea. Makalipas ang ilang minuto, muling nag-post ang channel ng dramatikong video ng apoy sa Feodosia area sa timog silangang baybayin ng Crimean Peninsula. Ayon sa mga lokal, tinamaan ng mga drone ang isang oil depot sa lugar. Nakalaunan ay napag-alamang ang Sea Oil Terminal pala ito, isa sa pinakamalaking pasilidad ng oil transshipment sa buong Crimea, na may kabuang kapasidad ng oil tank na 250,000 cubic meters o mahigit 66 na milyong galon. Ipinakita ng maraming video sa Telegram ang matinding epekto ng pag-atake habang makapal na usok at apoy ang bumalot sa lugar. Katulad ng Saki Airfield, kilala ring target ng puwersang Ukranyano ang Sea Oil Terminal. Tinarget din ng Kiev ang parehong lokasyon na ito, halos eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Noong Oktubre 7, 2024 pati na rin ilang beses pa mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa Telegram channel na Dnipro, Open Source Intelligence, winasak ng mga naunang pag-atake ang mahigit 12 tangke ng langis sa depot na ito. Inatake sa Feodosia, ang isa sa pinakamalaking oil depot sa Crimea, at tinamaan ang mga tangke ng gasolina at pampadulas. Madalas na inaatake ang oil depot noon. Pero matapos ang mga pag-atake, 22 sa 34 na tangke na lang ang buo. Malamang na mas mababa na ngayon ang bilang na iyon dahil sa laki ng mga sunog na makikita sa mga video. Ilang tangke ng langis ang tinamaan. Kaya tumaas ang usok mula sa maraming galon ng langis at lalong lumala ang krisis sa gasolina ng Russia. Sabi ng Crimean Wind, napakatindi ng pag-atake na kitang-kita ang liwanag mula sa apoy kahit 20 milya ang layo. Iniulat din ng channel na mabilis inilipat ang ruta ng mga tren palayo sa lungsod dahil sa takot ng mga opisyal ng Russia sa posibleng dagdag na pag-atake. Makalipas ang gabing iyon, isinara rin ng mga autoridad ang isang pangunahing highway. Ayon sa Crimean Wind, isinara ng Russian Ministry of Emergency Situations ang Kerch Highway malapit sa nasusunog na oil depot sa Feodosia. Mahalagang tandaan na napakahalaga ang depot na ito para sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, mahalaga ito sa lohistika ng pagsusuplay ng gasolina sa mga puwersang militar sa frontline. Dahil sa matinding apoy, mas malamang na magkaproblema ang puwersa ng Russia sa supply at pagkaantala na magpapahina ng kanilang opensiba at magpapahirap sa kanilang pagkuha ng teritoryo. At lalo pang lumala ang gabi para sa Russia mula noon, habang ang mga apoy ay nagliwanag sa kalangitan sa itaas ng Feodosia. Umingay ang dagdag na alarma sa Sevastopol, pinakamalaking lungsod sa Crimean Peninsula at pangunahing base ng Black Sea Fleet ng Russia. Sumunod agad ang mga ulat ng sunod-sunod na pagsabog sa iba't ibang distrito. Habang wala pang dagdag na detalye, malamang na may nasirang mahahalagang ari-arian o infrastruktura ng Russia dahil sa mga drone. Gayunpaman, hindi lang sa Crimea tumama ang mga sandata ng Ukraine sa mga target nila. Ang malawakang pag-atake ng Ukraine ay umabot din sa kabila ng hangganan at sa mismong Russia, kung saan naiulat ang mga sunog at pagsabog sa ilang karagdagang lokasyon. Mga lugar gaya ng Zezinsk, isang industrial na lungsod sa silangan ng Moscow, rehiyon ng Nizhny Novgorod. Doon, ang ugong ng mga drone ay pumuno sa hangin. Kasunod ang mga pagsabog at isang malaking sunog sa isang lokal na pabrika. Pinaniniwala ang target ng atake ang pasilidad ng Svetlov, na pinapatakbo ng isa sa pinakamalaking gumagawa ng industrial na pampasabog sa Russia. Iniulat ng mga residente
na may malaking sunog sa lugar sa kabila ng pagsisikap ng mga mobile fire unit ng Russia. Makikita sa ilang mga video clip ang mga ito. Sinusuyod nila ang kalangitan gamit ang mga searchlight upang subukang matukoy at pabagsakin ang mga paparating na drone bago pa ito makapagdulot ng karagdagang pinsala. Ito ay hindi bagong target para sa Ukraine. Tinamaan na ng puwersa ng Kiev ang lokasyong ito noong Abril ng nakaraang taon na nagdulot ng malubhang pinsala sa 2 production workshop at isang overhead pipeline dahil sa drone strikes. Noong Oktubre 2000 at 24 nagpadala ng ilang dosenang Ukrainian strike drone para gambalain ang operasyon ng planta. Isinama na sa parusa ng European Union at Estados Unidos mula 2000 at 23 dahil sa paggawa ng bomba, anti-tank guided missile warheads at warheads para sa air defense systems. Iniulat na ang pasilidad ay gumagawa ng kemikal para sa artillerya, bala, at iba pang mapanirang pampasabog, kaya't mahalaga itong bahagi ng makinarya ng digmaan ng Russia. Mahalagang tandaan na sa Serchinsk, mahigit 500 milya mula sa Ukraine. Ipinapakita nito muli kung gaano kaepektibo ang mga puwersa ng Kiev pagdating sa pagsasagawa ng malalalim na pag-atake sa mga lugar na malayo sa kanilang mga hangganan. Dahil sa dumaraming ganitong pag-atake, nauunawaan na ng Kremlin na wala nang ligtas na bahagi sa kanilang teritoryo at kayang umatake ng Kiev kahit kailan at saan man. Naghahasik ng lagim ang mga drone ng Ukraine sa lungsod ng Klinty, Bryansk, Russia, hilaga ng Ukraine malapit sa Belarus. Doon, nagbahagi ang mga residente ng mga ulat na nasusunog ang isang lokal na thermal power plant. Maraming video at larawan mula sa mga tao sa lugar ang nagpapatunay sa nangyari. Iniulat ng news outlet na Astra ang sitwasyon sa Telegram. Isinulat nila na isang thermal power plant sa Klinty, Bryansk Oblast ang inatake. Nag-ulat ang mga lokal na residente at mga pampublikong grupo ng Ukranya. Naglalathala ng mga footage na umano'y mula sa pinangyarihan. Ayon sa mga saksi, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pasilidad bago magsimula ang sunog, na posibleng dulot ng drone na tumama sa mahalagang bahagi o malaking supply ng langis. Dahil sa insidente, nawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng lungsod. At kung pag-uusapan ang pagkawala ng kuryente, isa na namang brownout ang nangyari sa rehiyon ng Belgorod sa Russia na nakaapekto sa 10,000 residente. Muli, ito ay gawa ng mga drone ng Ukraine na umano'y tumarget sa kalapit na Luch substation. Ayon sa ulat ng Crimean Wind at kinumpirma ng gobernador ng rehiyon, ay Vyacheslav Gladkov, nawalan ng kuryente sa timog at gitnang Belgorod matapos marinig ang mga pagsabog. Nagsimula rin ang pagkaantala ng supply ng tubig at sa hindi malamang dahilan, nagliyab ang Luch substation. Kinumpirma ni Gobernador Gladkov ang pinsala sa power grid sa Belgorod matapos ang pambobomba at nagtakda ng emergency meeting ng pamahalaan. Aminado ang gobernador na 40,000 katao ang nawalan ng kuryente matapos ang pag-atake at may emergency crew na nag-aayos ng supply. Makikita sa mga video ng mga lokal ang biglaang pagkawala ng kuryente, kung saan sabay-sabay namatay ang mga ilaw sa kalye at bintana. Lahat nangyari sa isang iglap. Inamin ng Russian Defense Ministry ang laki ng pag-atake at sinabing nakapagpabagsak sila ng mahigit 250 Ukrainian drone. Kasama na rito ang 62 sa itaas ng Black Kesba, 40 sa Crimea, 34 sa Kursk, 30 sa Belgorod, 20 sa lugar ng Nizhny Novgorod, 17 pa sa Voronezh, 11 sa itaas ng Krasnodar Krai, at ilan pa sa himpapawid ng Bryansk, Tula, Vladimir at iba pang mga rehiyon. Bagamat hindi lubos na mapagkakatiwalaan ang mga opisyal na numero o estadistika mula sa Kremlin, walang duda na isa ito sa pinakamalalaki at pinakamakabuluhang drone attack ng Ukraine sa digmaan hanggang ngayon. At marami ring ebidensya na sumusuporta rito sa lahat ng Russian at Ukrainian na social media channels. Ipinapakita ng larawan at video ang lawak ng pinsala. Maraming sunog, pagsabog, usok sa himpapawid at debris sa lupa. Malaking oras at pagsisikap ang kailangan para maapula ang sunog at doon lang malalaman ang tunay na epekto ng pag-atake. Malamang na haharapin ng Rusya ang malalaking pagkukumpuni sa ilang mahahalagang pasilidad na parehong matinding apektado ang produksyon ng gasolina at militar. Ang malaking paghihiganting atake ng Ukraine
ay nangyari ilang oras lang matapos muling maglunsad ang Rusya ng isa pang mapanirang pambobomba gamit ang mga drone at missile sa maraming target na may kasamang maraming drone. Tinututukan nito ang lungsod ng Lviv sa kanlurang Ukraina. Halos 50 milya mula sa hangganan ng Poland. 4 na magkakapamilyang tao, kabilang ang 15 anyos na dalagita ang napatay sa maliit na baryo ng Lapaivka. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, matagumpay nilang tinamaan ang mga target na militar at infrastruktura. Ngunit iba ang sinasabi ng mga tao sa lugar, ayon sa pinuno ng rehiyon ng Lviv, si Maxim Kositsky, na nagbunyag nito. 163 na drone at misil ang pumasok sa lugar at tinarget ang mga tirahan, ospital, industriyang sibilyan, at infrastruktura ng transportasyon ng gas. Mas mapanlin lang daw ang pag-atake dahil sa oras nito, habang bumababa ang temperatura sa Ukraine, malapit nang umasa ang mga tao sa gas para painitin ang kanilang tahanan at malampasan ang lamig ng taglamig. Ayon kay Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine, gumamit ang Russia ng mahigit 500 attack drone at 50 missiles sa pag-atake. 5 namatay, marami pang nasugatan, at 10,000 ang nawalan ng kuryente sa kanilang mga bahay. Nanawagan si Zelensky sa pandaigdigang komunidad na ipagpatuloy ang pagkilos, protektahan ang Ukraine, at humiling ng mas matibay na kasunduan sa air defense laban sa gabi-gabing pag-atake ng Russia. Kailangan natin ng higit na proteksyon at mas mabilis na pagpapatupad ng kasunduang depensa, lalo na sa air defense, para mapigilan ang ganitong aerial na terorismo. Posibleng unilateral na tigil putukan sa himpapawid na maaring magbukas ng daan para sa tunay na diplomasya. Kung ikukumpara ang dalawang pag-atake sa parehong 24 oras, makikita ang malaking pagkakaiba ng Russia at Ukraine sa taktika at estratehiya. Tulad ng dati, gumamit ng dahas ang Russia at naglunsad ng maraming drone at missile sa iba't ibang target sa malalayong bahagi ng Ukraine. Nagdulot ng pinsala ang mga sandata sa infrastruktura. Pero karamihan ay tinarget ang mga sibilyan at pumatay ng inosente. Muli na namang pinatunayan ng Russia na ang pangunahing taktika nito ay ang maghasik ng takot sa kanilang kalaban at talunin sila sa dami ng puwersa. Gayunpaman, habang malungkot ang naging epekto ng kanilang pag-atake dahil muli na namang may mga inosenteng tao ang napatay, walang naiulat na malaking pagkalugi sa militar ng Ukraine. Wala silang nakitang nasunog na base militar o paliparan gaya ng sa Russia. Samantala, mas malaki ang epekto ng mga pag-atake ng Kiev sa Crimea at Russia mula sa pananaw militar. Sa pagtutok sa mga lugar tulad ng Sarki Airfield, Sea Oil Terminal sa Feodosia, at Svetlov Production Plant sa Dzerzhinsk, sistematikong winawasak ng mga puwersa ng Ukraine ang mahahalagang bahagi ng infrastruktura ng militar ng Russia. Sa loob lamang ng isang gabi, winasak nila ang napakalaking dami ng langis. Posibleng nasira rin nila ang mga eroplano sa Sarki at napahinto, kahit pansamantala, ang planta ng bomba. Magdudulot ito ng sunod-sunod at pangmatagalang epekto, gaya ng kaunting reserba ng langis. Kailangan ng gumawa ng bagong plano ang Kremlin para harapin ang krisis sa gasolina. Daan-daang gasolinahan sa Rusya ang napasara ngayon dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina. Kaunting uri ng gasolina ang wala sa maraming lugar. Kaya mahaba ang pila ng mga tao para makakuha ng diesel o gasolina sa kanilang sasakyan. Sa tuwing tinatamaan ng drone o missile ng Ukraine ang mga target na may kinalaman sa langis tulad ng sa Feodosia, lumalala ang sitwasyon. Kaya't ginawa ng mga puwersa ng Ukraine na isa sa kanilang mga pangunahing prioridad ang tukuyin at sirain ang mas maraming oil depot, pipeline, at pasilidad ng imbakan ng gasolina hanggat maaari. Dahil dito, nabawasan ng 38% ang kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis. At kulang sila ng 20% sa supply. Dapat matugunan ang pambansang pangangailangan. Malaki rin ang epekto ng pag-atake sa mga planta ng produksyong militar tulad sa Dzerzhinsk. Umaasa ang mga Ruso sa mga pabrikang ito para makagawa ang mga bomba, misil, drone, at iba pang mahalagang kagamitang militar ay kailangan nila para magpatuloy ang pag-atake, pambobomba, at opensiba sa Ukraine. Kapag nasabugan o nasunog ang mga pasilidad, siguradong bababa ang produksyon. Ibig sabihin, mas kaunting bomba, drone,
misil at sandata ang nagagawa para sa Kremlin laban sa Ukraine, kaya mas kaunti ang nasasawi. Sa madaling salita, ang mga ganitong pag-atake ay hindi lang nagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Russia, kundi nakakaligtas din ng mga buhay ng mga Ukrainyano. At iyan ang malaking pagkakaiba ng dalawang panig. Ang Russia ay nakatuon sa pagdudulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari upang pilitin ang Ukraine na sumuko. Walang pag-aalinlangan sa pagsabog ng mga bahay at pambobomba ng mga ospital na puno ng inosenteng sibilyan. Samantala, kumikilos ang Ukraine ng may dangal at talino. At kaya rin nitong gawin ang ginagawa ng Russia. Halimbawa, maaari nitong gamitin ang sarili nitong hukbo ng mga drone para tamaan ang mga bayan at na yon ng Russia, gumagawa ng mga krimen sa digmaan habang pumapatay at nagpaparusa sa mga sibilyan ng walang awa. Pero hindi nito ginagawa iyon. Pinipili nitong manatili sa tama at pumili ng mas matalino at mas estratehikong paraan. Tinatamaan nito ang Kremlin sa pinakamasakit na bahagi at inaalis ang mga target na nagpapatakbo sa ekonomiya at makina ng digmaan ng Russia. Malinaw para sa lahat ang lohika sa likod nito. Kung mapinsala ng Ukraine ang mahahalagang infrastruktura ng Russia, magiging imposible para sa Kremlin na ipagpatuloy ang labanan. Hindi kakayanin ng ekonomiya ng bansa ang gastusin sa digmaan. Ang mga suliranin sa loob ng bansa, tulad ng krisis sa gasolina at matinding kakulangan sa manggagawa, ay magiging napakalaki na para balewalain. Unti-unting dinadala ang digmaan sa Russia at nagigising na ang mga tao sa katotohanan ng labang ito. Ramdam nila ang epekto kapag nahihirapan silang bumili ng pangangailangan o may limitasyon sa gasolinahan kung gaano karaming gasolina ang pwede nilang bilhin. Kitang-kita rin ng mga nakatira malapit sa pangunahing lokasyong militar ang epekto ng pag-atake ng Ukraine. Nasasaksihan nila ang tanawin at tunog ng mga drone na lumilipad sa itaas, mga pagsabog na umaalingaw-ngaw, at naglalagablab na apoy na biglang sumisiklab sa mga kalapit na pasilidad ng infrastruktura. Dahan-dahan ngunit tiyak, parami sa mga parehong Ruso ang nagiging galit at nababahala na patuloy pa rin ang digmaan. At kahit sa mataas na antas ng pamunuan, ang mga opisyal, general, at iba pang matataas na opisyal ng Rusya ay pareho ring napapagod sa isang digmaan na tila walang katapusan. Pamunuan na ayaw gumawa ng pagbabago sa kanilang paraan. Tumitindi ang pressure kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya at marahil ay darating ang panahon na hindi na niya ito kakayanin habang nasusunog ang kanyang bansa at bumabagsak ang ekonomiya. Posibleng nagsisisi na si Putin sa kanyang padalus-dalos na mga aksyon. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa mga pinakabagong problema ni Putin sa aming masusing pagtalakay. Tingnan mo kung paano mauubusan ang Russia ng mga tangke, tauhan sa artilyerya, at iba pang mahalagang yaman ng militar. Maaaring mapilitang sumuko ng maaga, posibleng sa 2026 o para sa mas detalyadong pagtingin sa lumalaking antas ng pagtutol sa hanay ng mga general ng Russia at ng mas malawak na publiko. Panoorin ang bidyong ito na tumatalakay kung paano maging ang mga matitinding nasyonalista ng Russia at mga military blogger ay umaamin na wala ng tsansa ang Russia na manalo sa digmaang ito. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming pinagkakatiwalaang channel para lagi kang updated sa lahat ng bagay na nangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.